Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at natapos na natin ang isang napakahalagang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pag-umrah. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lagi natin tandaan na itong ibadah ay matatanggap o tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang mga sarili natin, pagkatapos natin magtawbah, humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay baguhin natin ang mga gawain natin na kung saan ay yung mga pagsuwail, paggawa ng mga kasalanan. Dahil kabilang sa tanda na ang ating pagtawbah o paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tanggap kung ang ating gawain pagkatapos natin magtawbah ay magbago na tayo, o ang lahat ng mga gawain natin na masama ay hindi na natin gagawin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kabilang po yan sa mga tanda ng ating mga kahilingan kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tanggap, inshallah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang Makkah al-Mukarramah o ang Baitullah ay isa sa lugar na dakila. Alhamdulillah, alam natin yan. Buong mundo alam nila na ang Makkah o ang Masjidil Haram ay isang napakahalagang lugar sa buong mundo. Dahil mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa pagdasal lang natin ng isang dasal lamang doon sa pinanggalingan natin ng Masjidil Haram, hindi natin alam, o yung iba sa atin ay hindi nila alam kung gaano kahalaga yung isang dasal lamang na isinagawa natin sa loob ng Masjidil Haram ay napakalaki ang halaga. Katumbas nito ang isang dasal lamang sa Masjidil Haram ay katumbas nito ay 100,000 na dasal sa ibang lugar. Ay ibig sabihin, sa mga masjid kung saan tayo ay nagdadasal, alhamdulillah, isang napakalaking halaga po sa atin at napakaraming reward na matatanggap natin, inshallah, sa ating pagsagawa ng mga dasal. So kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung mayroon man hindi nagdasal nung sa panahon na tayo ay nasa Baitullah o nasa Makkah, ay magbago na po tayo. Ang dasal mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay isang napakahalagang tungkulin ng bawat Muslim sa atin. Kung tayo man ay tumatanggap na tayo ay Muslim, isagawa natin ang pagdarasal. Dahil ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farqu bainal muslimi wal kafiri as-salat. No? Sa pagitan lamang ng isang hindi mananampalataya at pagitan ng Muslim at hindi mananampalataya ay ito lamang dasal. So napakalaking halaga po ng dasal, sapagkat dito lamang sa dasal na ito makikita natin kung sino ang tunay na Muslim. Kung tinatanggap natin na tayo ay Muslim, isagawa natin ang pagdarasal. Huwag natin tingnan o huwag natin tingnan sa tao. Kung tayo ay pinanganak, ang mga magulang natin ay Muslim,
nanay natin, tatay natin ay Muslim, huwag natin sabihin sa ating mga sarili na tayo ay Muslim din. Isa pong pagkakamali yun, isa pong pagkakamali ang ganong iisipin ng isang tao na kapag siya ay mga magulang niya ay Muslim, siya rin ay Muslim. So dapat natin tandaan ng ang ibig sabihin ng Muslim ay yaong sumasagawa sa mga katuruan, isinasagawa ang mga katuruan sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na itong pagdarasal. Isang napakahalagang napakahalaga para sa isang nagngangalang o tumatanggap na siya ay Muslim. Kaya mga kapatid, ang Makkah al-Mukarramah ay nais natin alamin na dito nanggaling ang lahat o dito nagsimula ang paglikha ng kalupaan. Okay? Dahil dito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. So ang ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ng unang itinatag na tahanan o tahanan ng pagdarasal o pagsamba ay sa Makkah. Okay? So ang unang itinatag na pagsamba o tahanan ng pagsamba ay sa Makkah. Wa inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Ang nabanggit sa Bakkah ay o ang nabanggit sa Quran ay Bakkah. So yun din ang Makkah. Kabilang sa mga pangalan ng Makkah ay Bakkah. Kaya nabanggit din sa hadith na ang pangalan ng Makkah, kabilang sa mga pangalan ng Makkah ay Ummul Qura, na ang ibig sabihin ay ina ng mga lugar o poot. Kaya isang napaka-importante po ang Makkah al-Mukarramah. Isa ito sa kahalagahan na pinuntahan natin, itong yung Makkah al-Mukarramah, lalong-lalo na ang Baitullah, ang Masjidil Haram. So mga kapatid, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Puspos ng biyaya wa hudan lil alamin at wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. So doon sa Makkah, sa Baitullah, mayroon mga tanda na malinaw, yaong kabilang na yaong tinindigan kung saan tumindig si Ibrahim alayhisalam. Yun ang maqamu Ibrahim, bayyinatun maqamu Ibrahim. Okay? Kabilang na rin ang Hajarul Aswad o yung tinatawag na itim na bato, na kung saan marami sa ating mga kapatid o napapansin natin na nakipagsiksikan doon sa Hajarul Aswad. Mismo ako ay napansin ko sa mga kasamahan natin na nakipagsisikan doon sa Hajarul Aswad. So mga kapatid, huwag natin itanim sa ating isip na kung hindi tayo nakahalik o nakahawak sa itim na bato ay walang bisa ang ating umrah. Okay? Katulad ng nabanggit o sinabi ni Umar bin Al-Khattab, "Law anni ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk." Okay? Patunay na hindi obligado ang paghalik o paghawak sa itim na bato. Kaya sabi ni Umar bin Al-Khattab, kung hindi ko lamang nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinalikan ka, sinabi niya sa bato, kung hindi ko lamang, sabi niya, nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na hinalikan kita, hindi kita hahalikan. Okay? Kaya patunay na hindi obligado ang makipagsiksikan doon sa gilid ng Kaaba. Mayroon tayong nakikita na humahawak doon sa Kaaba. In-explain ko to sa isang brother na isa yung gawaing bid'ah. Isang paggawa na hindi naaayon sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sa mga susunod, alam na natin kung ano yung mga hindi kanais-nais na gawain sa loob ng Kaaba. Dahil sa loob ng Kaaba, doon lamang sa pag-ikot natin sa loob ng Kaaba ay nasa katayuan tayo ng pagdarasal. Yun nga lamang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pwede kayo magsalita. Okay? Sinabi ng pwede kayo magsalita, ibig sabihin nag-dhikr, pwede kayo magsalita, mag-dhikr kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala, mag-dhikr, mag-dua, ipanalangin ang mga pamilya natin, ipanalangin ang mga magulang natin na sila ay gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na sa mga bagong Muslim. Okay? So, doon sa pagsay, nabanggit doon sa pagsay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa kaysaysayan ni Ismail alayhisalam na anak ni Propeta Ibrahim alayhisalam. Bakit tayo? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagsay? Okay? Ibig sabihin yung pagsay, yung pag-ikot o paglakad doon sa lugar na may kulay berde na 7 beses. Sa kasaysayan ni Ismail alayhisalam, nung iniwan siya ni Propeta Ibrahim alayhisalam dahil sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, iniwan sila sa isang lugar na walang katao-tao. Sa panahon ni Ismail alayhisalam at ng tatay niya na si Ibrahim alayhisalam, ang Makkah ay walang katao-tao, walang anumang tubig, walang anumang mga hayop, wala kang makikita, wala, disyerto. So kaya lumabas itong Ma'u Zamzam. Okay? Dahil sa Ma'u Zamzam, o ito ang tubig na Zamzam. So nakilala ang Makkah na isang na siya ang pinakamahalaga na lugar sa buong mundo. Dahil sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu baldatin ala wajhil ard wa ahabbuha ila Allahi Makkah. Ang pinakainam na lugar o ang pinakamainam na syudad sa ibabaw ng lupa at kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Makkah. Kaya mga kapatid, isang napakahalagang gawain na tayo ay makabisita o makapagsagawa ng ibadah, makapagsagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lugar na kung saan napakahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, doon sa kasaysayan ni Ismail alayhisalam, nung iwanan sila ni Ibrahim alayhisalam, tinanong ni Hajar si Ibrahim alayhisalam kung bakit sila iiwanan sa isang lugar na walang katao-tao, walang tubig, walang pagkain. Kaya sabi ni Hajar na asawa ni Ibrahim alayhisalam, yan ba ay kautusan sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tinanong niya si Ibrahim alayhisalam. Sabi ni Ibrahim, oo, ito ay kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung mga sandali yun naubos, may bawon si Hajar at si Ismail alayhisalam na konting tubig lamang at konting tamar.
So, naubos yun. Hanggang sa naubos yun, napapansin na pati na rin si Hajar ay nagugutom na rin. Okay? At si Ismail, napapansin na rin ni Hajar na nanay ni Ismail alayhisalam, na pati si Ismail alayhisalam ay nagugutom na rin at nauuhaw. Sa isang lugar na yun, sa isang walang katubig-tubig, walang pagkain, walang mga punong kahoy, kaya wala silang makukuhanan ng kabuhayan nila. Kaya nung nagka-problema si Hajar sa kanila ng kanyang anak na si Ismail alayhisalam, tumakbo ito sa bundok na Safa. Okay? Kaya yan ang kasaysayan ng Safa at Marwa. Tumakbo siya sa Safa at Marwa. Safa, tumakbo siya at umakyat sa bundok. Umakyat siya sa bundok at tumingin ng tao. Kung mayroon bang mga tao, wala siyang makikita dahil disyerto. Walang katao-tao, walang pagkain, walang tubig. Kaya nung makita niya ang bundok sa Marwa, pumunta na naman siya doon na patakbo. Yung patakbo ang pagpunta niya hanggang sa 7 beses yun. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ang dahilan kung bakit tayo nagsasai ng 7 beses. Nung pang 7 beses, dumating ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mga panahon na yun, na si Hajar at si Ismail alayhisalam ay naubusan na ng kabuhayan, tubig o ang tamar lamang na kanilang kinakain sa mga panahon na yun. Kaya dumating si Jibril alayhisalam. Dumating ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Jibril alayhisalam na naging dahilan kung bakit sumipot yung tubig na Zamzam. Okay? Kaya si Jibril alayhisalam nung nagdua si Ibrahim alayhisalam, natulungan niya ang kanyang pamilya dahil iniwan niya ang kanyang pamilya sa isang lugar na walang katao-tao, walang kabuhayan at walang kabahayan. Kaya dumating si Jibril alayhisalam sa pagsipot ng tubig ay kanyang sa ibang salita ay iginalaw niya ang kanyang paa, o sa ibang kasaysayan ay ang kanyang paa. Ginawang niya ang kanyang pakpak. Kaya ang tubig na Zamzam ay sumipot na pataas at napakalakas. Kaya yan ang dahilan kung bakit mayroon tubig na Zamzam, na naging dahilan kung bakit nakilala na ang Makkah ay pinaka mahalagang lugar, pinaka banal na lugar sa buong mundo. Okay? Kahit ang Amerika, kahit ang anumang mga lugar na mga superpower ngayon, ang pinaka mainam pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang lugar na Makkah, lalong-lalo na ang Baitullah, ang Masjidil Haram. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, marahil hanggang dito na lamang at napahabang aking konting pagpapayo sa inyo. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.